Hallelujah. So ngayong gabi, bago nga po ako tuluyang magsimula sa ating pag-aaralan, so mabilis lang ako. Ano po, alam niyo po kung bakit? Kasi ngayong gabi, it is our celebration doon po sa ating pong training 2026. So mamaya, wala pong uuwi, wala pong iwanan. Kasi magkakaroon po tayo ng Boodle Fight, isang mahabang Boodle Fight po yan. Hindi po namin kaya ubusin yung mga pagkain na na-prepare. Ano po? So please lang mga kapatid, wala pong uuwi, no? Kahit gaano tayo katagal. Promise, mabilis lang po ako ngayong gabi. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Sige po. Sa ngayong gabi, ano po tayo na po ay dadako sa ating pong pag-aaralan na pinamagatan nga po natin rooted and unshaken. Ano po? Rooted and unshaken. So yung pong ating pag-aaralan ay mababasa po natin Luke 6 verse 46 to 49, NIV version. Sabi nga po dito, kung may Bible po tayo, basahin po natin sa mismong Bible natin, ha? So sabi nga po dito, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? I will show you what it is like who comes to me and hears my word and puts them into practice. He is like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When the flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was well built. But the one who hears my word and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. Ano po, purihin niya po ang pagkabasa ng banal na salita ng ating po Panginoon. So, ang tanong ko po mga kapatid, lahat po tayo follower ng ating po Panginoon. Amen po ba? Amen. Lahat po tayo pwede pong maglingkod. Amen po ba? Lahat po tayo nagtitiwala at nananampalataya sa ating Diyos. Amen po ba tayo? Pwede po ba tayo doon? Amen. Ano po? Parang kanina ng kahina. Kanina? Amen. Malakas. Bakit po tumatagal humihina? Ano po? Minsan kasi po tayo, this is the reality. Ano po? Kung babasahin po natin at unawain po kasi natin itong Luke 6 verse 46 to 49, meron po kasing dalawang klase ng follower ang ating Diyos. Kaya nga sabi niya nga po doon, una, why do you call me Lord, Lord? Ano po? Ito po yung pinakauna, kaya meron din siyang explanation doon sa Luke 6 verse 49. Sabi niya ito yung mga tao na nakakarinig ng salita ng Panginoon, pero kapag may dumating daw na torrent, ano po sa mamaya, explain ko po yan sa inyo, pag may dumating daw na torrent, biglang nagkakaroon ng destruction. At yung isa naman, basahin mo natin yung 48, sabi niya doon, kahit na dumating lahat ng mga torrents sa buhay po nila, hindi po sila nasi-shake. Ano po kasi, they are well-built. Ano po? So, ibig sabihin, mayroon po palang dalawang klase ng follower ang ating pong Panginoon. Ano po? Narinig ko na po ito minsan, na teaching na ito, natanong ko rin po ito sa Diyos nung nandito pa po ang ating pong Pastor Julius. Natanong ko bigla yan sa ating Panginoon, I am really, kasi ito yung una, disciple of God, or I am only a religious person. Dalawa po kasi yun. Ano po? Una, ito sa religious person, and then pangalawa, or are you really a disciple of our God? Kasi yung follower, lahat po tayong follower ng ating po Panginoon. Tama po ba? Sa Facebook nga, lahat i-follow mo eh. Basta may Jesus, di ba? Alam mo, pinipili kung ano yan eh. Basta follow ka na lang follow, ano po. Pero reality po yan, ano nangyayari po sa atin. Kasi sinasabi po natin na follower po tayo ng ating po Panginoon. But the question is, ano po, saan ka doon sa pagiging follower ng ating po Panginoon? Kapag sinabi po kasi natin follower na una, sabi natin it is the religious person. Yung religious person na ito yung mga taong nakikita mo na andito sa congregation, nakikinig ng salita ng ating pong Panginoon, alam po ang bawat pangako po ng ating pong Panginoon, but the difference is, they cannot totally obey God. Yun po yung sinasabi po natin na religious person. Kaya nga sabi niya doon, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Ano po? So yun po yung una. And then pangalawa, sabi niya nga po dito, these are the disciples of our God. Yung sinasabi naman po natin, disciples ng ating po Panginoon, ito po yung rooted, yung kanilang pananampalataya
kanilang buhay sa ating pong Panginoon. Ano po, yung kanilang pong obedience, it is lifestyle. Ano po, kaya nga sabi niya nga po doon sa ating text verse, they are unshaken. Ano po, hindi mo masishake yung mga taong disciples. Ano po, at kung pag-aaralan po natin mas maigi, base po doon sa illustration na binigay po sa atin ng ating pong Panginoon. Kasi siya po mismo ang nag-explain eh. Siya po mismo yung nagsabi sa inyo, sabi niya nga sa atin dito, nasabi niya nga po doon, I will show you what is like. Basahin po natin 47, I think. Sabi niya nga po doon, I will show you what they are like. Ano po? Ibig sabihin, ang Diyos na po mismo ang nag-i-explain po sa atin what are these kinds of follower or anong klaseng follower daw po tayo. So mag-focus po muna tayo about doon sa mga taong religious person. Kasi di ba katulad ng sinabi natin kanina, ito yung mga taong nakikita natin sa church. Ito yung mga taong nakakarinig ng salita ng ating pong Panginoon. At alam po nila kung ano yung bawat promises ng Lord. Tama po ba? Yun po yung sinabi. Kaya lang, sabi nga po doon sa 49, basahin po natin sa 49, but the one who hears my word and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck the house, it collapsed and its destruction was complete. Yung sinasabi po dyan na house, tayo po yun. Tayo po yung house. Tayo po yung building. Ano po? Ngayon sabi nga po ng ating pong Panginoon, naririnig po natin yung bawat salita niya. Nauunawaan po natin yung bawat salita po ng ating pong Panginoon. Kaya lang, ang kulang, hindi po natin na iaangkla yung buhay po natin ng totohanan sa ating pong Panginoon. Kaya nga sabi niya po doon, a house built on the ground without a foundation. Sino po sa atin dito marunong magtayo ng bahay? Wala. Yung mga construction permit, wala. Sige, ako na lang. Pag ang bahay, 1 to 2 floor, hanggang 2nd floor, ang foundation niyan, katumbas ng 1st floor. Dapat po kasi yan, kalahati kung gaano kataas yung building mo. Para kahit yan lindolin, hindi po yan malilindol. Ganyan po dapat ang foundation ng bahay po natin. Ano po? Ngayon, sa buhay po natin, yung foundation po natin, pumasok dito, lumabas dito. So nawawala po yung foundation. Kaya nga sabi po doon, kung babasahin po natin yung 46, sabi niya nga po doon, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Yes, and every time. Kasi yung sinasabi po dito na torrent. Torrent. Ano po? Pag sinabi po kasi natin torrent, ito yung mga problems, ito po yung mga struggles, ito po yung mga trials ng buhay po natin. These are the circumstances na mayroon po tayo, gawa po ng mga maling desisyon na mayroon po tayo. At kapag mayroon na po tayo niyan, all the struggles, all the trials, ano po, bigla po tayong nawawala. Yes, we do know. Alam po natin kung ano po ang salita ng Diyos. Tama po ba? Alam mo na may pangako ang Diyos eh. Pero, dahil hindi po malalim yung ating pong foundation, nawawala po tayo sa piling po or sa blessings mo ng ating pong Panginoon. So, I will give you an example. Ano po? Kasi, siguro mabilis lang ako, no? Pero, I will give you an example. Ano po? This is the common. Kung bakit po tayo nawawala sa paglilingkod po natin sa ating pong Panginoon, isa sa pinakamabigat na dahilan kung bakit nawawala po tayo when it comes to our finances. Di ba pag nakakaranas ka ng tithe, hindi lang kasi yung tithe, hindi lang kasi ito yung sumisikip eh. Yan, makakain. Magiging ito. Minsan hindi mo na maganyan, no? Maluwag kasi itong pants ko, kaya pwede pang luwagin. Ano ba? Hindi, reality. Tayo po kasi, when it comes to finances, nagkaroon ka ng problema sa bahay, nagkaroon ng utang, nagkaroon ng mga bagay na pagkakagastusan. Instead na unahin mo ang Lord, sabi niya nga kasi sa Malakay 3 verse 10, test me in this, and I will pour out so much blessing that there will be no room enough to store it. Kaya lang, alam mo, yun yung pangako ng Diyos. Dapat kasi yun, sasabayan natin Philippians 4:19, tama po ba? Kasi God will provide. Alam po natin yun. Pero, kapag dumating po yung problema, gipit tayo. Ano po, gipit tayo. Wala ka nang maibigay. Hindi mo matignan yung tithes and offering blue envelope doon, at hindi rin po natin matignan yung white envelope na nandyan. Tapos,
magdadala po tayo sa presence po ng ating po Panginoon. Kasi ang una po natin iniisip, you do know na ang Lord ay mag-provide. Pero ang una kong naisip, kailangan ko ng pera. Pero alam mo na ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Pero kahit alam mo, dahil hindi malalim yung paniniwala at pananampalataya mo sa Diyos, ang inuna mong ginawa, umalis sa paglilingkod. Ano po? So ito po yung sinasabi po natin, na sinasabi sa atin ng Diyos na, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? And those are the people who are religious. Ano po? Ang minsan kasi mga kapatid, ito po yung problema sa atin. Kapag po tayo may mga problema, kapag po tayo may mga trials, kapag po tayo may mga struggles, ang akala po kasi natin pinahihirapan tayo ng Diyos. Ang una nga po natin tanongin, Lord, ba't naman ganito yung situation ko? Lord, ba't ako nahihirapan? Lord, di ba pangako mo to? Lord, di ba ikaw ang nagsabi ng ganito? We even question the Lord. Yan po yung madalas na first reaction natin kapag po may problema po tayo. Ano po? Pero whenever, ever na nag-react, na sasabihin mo, Lord, ito yung situation ko, ano ba ang itinuturo mo sa atin? Marirealize mo na lang yan kapag hindi mo na talaga kaya. Tama mo ba? Yan po tayo. At napakahirap pong tanggapin yun. Pero reality po yan ng paglilingkod po natin. Kaya nga po mismo ang Diyos na po, sabi niya nga doon, I will show you what they are like. Ano po ibig sabihin po nun, no? Yung puso po natin, when it comes to obedience, hindi po natin kayang ibigay yung totally surrendered sa buhay po natin. Tapos madalas po sa atin, kapag may problema po tayo, hindi po natin kayang i-fix yung mata natin sa ating pong Panginoon. Madalas nakatingin pa po tayo sa tao. Sasabihin mo pa, minsan, kasi si ate ganito, si ate kasi ganyan, si kuya kasi ganito, si ate kasi every Sunday na lang nagpaparinig when it comes to tithing. Sorry na. Turo naman ng Lord yun, hindi naman akin. Ano po, madalas nakatingin tayo sa tao. Yan po ang problema po sa atin. Kaya ito po yung sinasabi ng Diyos sa atin, you don't know, alam mo kung ano yung dapat mong gawin, pero hindi po natin kayang gawin. Ano po? Ito po yung mga sinasabi po, kaya ito po yung sinasabi po sa atin ng ating Panginoon, nagliliyoso po tayo. Ano po? And then pangalawa, ano po yung pangalawa? It is disciples. Ngayon ang question ko sa inyo mga kapatid, are you really a disciples of our God? Hindi nyo kailangan sagutin. Kasi alam ko magdadalawang isip kayo kung sasagot ba kayo o hindi. Pero ako alam ko, I am. Kasi that is my faith. Ano po? Pero pag sinabi po kasi nating disciples, basahin po natin Luke 6 verse 48. Luke 6 verse 48. Sige po, balikan po natin doon. Sabi niya nga po doon, Luke 6 verse 48, He is like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When the flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was built. Ano po? Ibig sabihin mga kapatid, ito yung mga tao na sa panahon na binabagyo ng problema, sa panahon na inuulan ng mga mapakadaming struggles, ang ginagawa po nilang sandigan at payong ay ang panalangin. Ano po? Alam niyo po yung mga tao na kahit ang dami-dami na pong problema, hindi mo yan nagre-reklamo. At ito po yung mga tao, kung kanina example natin, when it comes to finances, ganun din po tayo when it comes to true disciples, kahit pa ikaw ay walang-wala na, hindi ka mamungwestiyon sa ating pong Panginoon. Ano yan, hindi po sa buhay ko. Hindi ko alam kung na-testify ko na sa gabi, na-testify ko po ba sa gabi, yung sa aking kapatid? Diba? Yung kapatid ko, 100K, pambihira, ang dami kong bayarin ngayon. Kasi yung aking sasakyan, yearly yun. Insurance, registration, diba? Magpapadala ka pa sa bahay, dadagdag bigla yung kapatid mo. So, ibig sabihin, 100 plus yung kailangan kong ilabas within just a month. Eh, yung kapatid ko, isang linggo lang, 100K kaagad. Diba? Imagine mo yun. Eh, kung ako yung isang tao na isang relihiyoso lang, matataranta ako ng Lord, saan ako ang pera? Lord, pautang! Baka yan pa ang una kong sabihin. Isa-isa ako sa lahat ng
all the problems, all the trials, all the struggles, ano po, yan po ay test of faith po natin. Yan po ay test of faith. Alam niyo po kung bakit? Sabi nga po ng ating pong Panginoon sa Luke 16:10 to 12, Luke 16 verse 10 to 12, sabi niya nga po dito, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will be dishonest with much. So if you have been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Test of faith po sa atin minsan, mga kapatid, or hindi minsan, madalas po, test of faith po sa atin, lahat po ng mga problema na meron po tayo. Eh kung sa test of faith po tayo, bumagsak po tayo, eh sabi ng Lord, nak, 10% lang, 10% lang. Palit mo yan. Eh ang sabi ng Lord, may promise siya doon, bubuhos ang pagpapala. Eh kung doon sa 10%, hindi po tayo mapagkatiwalaan ng ating pong Panginoon, how can He trusted us the true riches? Eh lahat ng yan, naandyan na po yan. Lahat po yan, nakatabay na lang. Willing po ang Diyos, andyan na nga po yan eh. Ang hinihintay lang po sa atin ng ating pong Panginoon, if you are willing to obey. Kung ano man po ang inuutos po sa atin po ng ating pong Diyos. Ngayon mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng tatlong example or tatlong ways, hindi po pala example, tatlong ways kung paano po ba natin iaangklain buhay po natin sa ating pong Panginoon. Kasi sabi nga po doon sa ating title, di po ba, rooted and unshaken? Kaya pag sinabi po kasi natin rooted and unshaken, ibig sabihin, ito po yung buhay po natin ay nakaangkla na po sa ating po Panginoon. Ibig sabihin, yung buhay po natin, ano po, napakalalim na po ng foundation po natin sa ating po Panginoon. Anchor means, ano po, being a true disciples of our God. Are we ready? Amen. Amen. Or this is the question, do you want to become a disciple of God? Amen. Amen. Praise the Lord. Ano po? So, unang-una na kailangan po natin gawin is to put Jesus first above all else. Put Jesus above all else. Sabi nga po sa Matthew 16 verse 24, Matthew 16 verse 24, then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Ito po yung pinakamahirap mga kapatid. Sabi nga po doon, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Ate, ano ba ang ibig sabihin yan? Wala naman po akong bitbit na cross. Yes, wala po tayong bitbit na cross. Kasi yung bitbit na cross po natin, tinako na po ng ating Diyos. Pero yung sinasabi niya nga po dito, that you must deny yourself and take up your cross and you must and follow God, ibig sabihin, lahat ng plans po natin, lahat ng will po natin, lahat ng gusto po natin, ibibigay po natin sa ating pong Panginoon at uunahin po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Minsan po kasi mga kapatid, ito po yung kulang po sa atin. Ano na po yung sinasabi natin na kulang? Ito po yan, Luke 14 verse 25 to 27. Luke 14, 25 to 27. Large crowds were traveling with Jesus, and turning to them, He said, 26, if anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. 27, and whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. So let me clear, 26, balik po natin. Sabi niya nga po dito, if anyone who comes to me and does not hate, yung hate po dyan, hindi naman po ibig sabihin yan, kailangan mong magalit sa magulang mo. Kailangan mong magalit sa mga kapatid mo, sa kapatiran mo. At sabi niya nga po doon, yes, even their own life. O, hindi ko naman ibig sabihin magalit ka sa buhay mo, ha? Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, yung magulang po natin, yung pamilya po natin, yung mga kaibigan po natin, kapag hindi mo sila kayang iwanan for God, kasi madalas sila po yung nagiging idols natin. Tama po ba? May beloved tayo. O, damay ko na sarili ko natin. Diba? Damay ko na
ko. Tapos may fellowship, ang leadership. Hindi ko alam kung anong uunahin ko, tapos ayaw din ako replyan ng pastor. Diba? Pero sabi kasi ng Lord, take up your cross, deny yourself, and follow me. Kinailangan kong iwanan yung kaibigan ko kahit alam kong magagalit siya sa akin. Kinailangan kong iset aside yung plano namin, i-cancel kung ano yung nakaset para lang sa amin ng Panginoon. Madalas po kasi, yan po yung nangyayari. Our father, our mother, our children, our brothers and wives, even ourselves. Alam niyo bakit kasama yung sarili po natin? Pag nakita ko yung bed, ano una mong reaction? Sarap matulog. Dito muna ako. Teka lang, 5 minutes lang, Lord. Mamaya dyan ang taxi. Pagka 5 minutes mo, bitin, hindi ka nag-alarm, sinadya mo, kunwari ka lang. Di ba? Tapos bigla kang, nung nagising ka, bigla kang nag-message, sorry po, nakatulog ako. Hindi, sinadya mo yan. Alam niyo bakit ko nasabi yun? Kasi if you have in your mindset, if you have in your heart na uunahin mo ang Lord, una mong titignan, mag-a-alarm ako. Minsan nga, hindi mo na kailangan pang mahiga eh. Kasi matataranta niya na pumunta ka sa bahay kalandahan. Pero minsan, hindi pala minsan kadalasan kailangan mo mismo sarili mo. Tama? Lord! Pagod ako ngayon! Sino nagtrabaho hindi pagod? O, minute ko na ako yun. Diba? Kasi magdamag, hindi ko rin alam anong gagawin ko. So, pagod pa rin ako, kakatago sa machine. Pagod pa rin. Bakutin ko. Tama ba? Pero reality, even their own life, ito yung madalas na kalaban po natin. Even ourselves, Lord, nahihirapan ako. Lord, kasi hindi okay ang puso ko. Kailan ba naging okay ang puso natin? Not even once. Pero by the grace of our Lord, tinatawag niya po tayo lagi dito para po maranasan po natin His love. Ano po, at kung kailangan po natin, at kung gusto po natin na maging disciples po ng ating pong Panginoon, kailangan hindi po natin unahin ang ating pong pamilya, hindi po natin unahin yung ating pong mga anak, yung ating pong mga kaibigan, at higit sa lahat, iwanan mo even yourself. Ayun po yung sinasabi po sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya po dito, put Jesus above all else. At sabi nga po sa Galatians 2, verse 20. Galatians 2, verse 20. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ano po, dapat ito na po tayo mga kapatid. Ano po, I have been crucified with Christ. Ano po, ibig sabihin po niyan, yung lahat po ng ginagawa po natin dahil po yan sa ating pong Panginoon. It is by grace kung bakit po tayo nandito. At dahil din po yan sa pagmamahal ng ating pong Panginoon, kaya pilit niya pa rin po tayong idinadako sa kanya pong presensya. Ano po, let us live in the presence of our God. Ano po, Christ-likeness. Ano po, let's deny everything. Ano po, iwanan po natin ang lahat. Unahin po muna natin ang Diyos. Amen po? So, yun po yung una. And then, pangalawa, sabi nga po dito, serve and love one another. Serve and love one another. John 13, verse 34 to 35. John 13, verse 34 to 35. A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. And then 35, sabi niya nga po, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ibig sabihin po niyan, ano? Napakabigat. Even yung pagmamahal po pala natin sa kapwa po natin, dyan po natin maipapakita na tayo po ay tunay na disciples ng Diyos. Imagine mo na lang kapatid, ito po kasi ibig sabihin ng tunay na pagmamahal sa Diyos, ay pagmamahal sa kapwa po natin. Kasi, ano ba yung greatest commandments? Sabi niya po doon, di ba? The first, love the Lord your God, with all your heart, with all your soul, and with all your might. Ang pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Yun yung pangalawa. Ngayon, sabi nga po dito, doon sa ating pong text verse, John 13:35, you will know kapag minahal mo yung kapwa mo. At sa pagmamahal mo ng kapwa po natin, hindi po yan yung I love you kapatid, with the love of the Lord. Hindi yan yun. Madaling sabihin.
hindi ikaw yung magiging burden. No? Eh kasi marami sa atin, no? Ikaw yung burden eh. Ikaw yung sakit sa ulo ng kapatid mo. Eh buti na lang Kristiyano din yung kapatid mo na uunawaan ka. Kaya siya yung nakakapaglingkod ng tama sa ating pong Panginoon. Pero yun po mga kapatid, kapag sinabi po natin na paglilingkod po sa kapwa po natin, ito po yung nag-care po tayo sa kanila. Sharing the gospel of God. Ito po yung inaakar po natin sila dito sa bahay panitahan. Yung kahit pa ilang beses ka, sabihin sa'yo, sige, sama ako. 5 minutes na lang. Pagod kasi ako ngayon eh. Next time na lang. Okay lang. Invite mo pa rin sa susunod. As long as you care for that person. Diba darating din naman ang panahon, ang Lord naman nyo, mangungusap sa kanila, magpanim ka lang. Just do it. Caring for one another. Ano po? And then of course, sabi nga po doon, carry each other's burden. Even in the forgiveness, kailangan ibigay mo yan. Umaga, nainis ka dun sa kaibigan mo. Pagdating ng gabi, tama na yan. Kasi sabi nga ng Lord, huwag mo kaya nalulubog ang araw na hindi kayo okay. Tama po ba? Kailangan maging maayos kayo. Sabi mo, hindi ko nga matanggap eh. Obedience nga ron. Diba? Obedience nga, ipasok natin yun. So kahit ayaw mong magpatawad, pero sabi ng Diyos, patawarin mo na at dalhin mo sa church, then do it. Ano po, yun po yung kailangan po natin gawin, forgiveness. Kailang minsan, pagdating sa forgiveness mo, yung mo ang patawarin. Eh kung yan kaya ang sinabi sa atin ng Diyos, masala-sala ka kaninang umaga, hindi ka ng sorry ngayon. Hindi ka pa ng favor. What if gano'n din tayo? Buti na lang love and compassion ang meron ng Diyos, ano po? Buti na lang napakayaman na kanyang abag at awat at hindi na po yung ginagawa po sa atin. Ano po? Pero praise God, ano po? Sa buhay po natin, yung forgiveness, ipagkaloob din po natin yan. Ano po? Sabi nga po doon, maging pasensyoso ka. Sino pasensyoso dito? Amen. Sige kayo sigurado, tatlo lang. Auto-hawin mo tayo, ano? Diba? Ay, sila yung PC ko, sagad mo na kasi. Tama? Sabi ng Lord, be patient. Para sa minsan, nakikita ko lang siya atin, naalala ko yung ginawa niya eh. Forgiveness na. So, be patient, mga kapatid. Ano po? Pagdating ko sa pagpapatawad, ano po? Pagdating po sa pagpapakita ng kabutihan, ng kabaitan, sabi niya, kahit pa ang sama-sama na ng ginawa niya sa iyo, patawarin na po natin. Ba, lagi po natin ini-example, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng wala sa garapon ha. Masakit ka pag nasa garapon. So, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, malambot, may palaman, bigyan mo na rin ng drinks. Kape. So, ate kape. Masarap yan sa usaw. Di ba? Sinasabi natin, serve one another, love one another. Pakita po sa kanya na mahal siya ng Diyos. Yun po yung sinasabi natin dito. Yung sinasabi po natin na kailangan po natin na kaya yung mga kaibigan po natin, then do it. Yan po yung pinaka-the best na kaya po natin i-offer sa mga kaibigan po natin. Andyan nga yung kaibigan mo, hindi mo naman maakay sa bahay panambahan, pero ikaw naaakay na nila. Sakit naman mo. Eh mga kaibigan mo, pag inaya ka, uy tara! Window shopping, kasi wala kang sahod. Hanggang window lang muna, sabi ni Ate Jen sa akin. Pero hindi naman umalis. Di ba? Tara! Punta tayo sa ganito! Tara! May party dito! Ikaw naman, dahil sabi mo nga, Kristiyano ako, kailangan ko makisama. So, punta ka naman. Eh, nung ikaw ang nag-aya, nahihiya ako eh. Hindi ko masabi. Kasi hindi naman nila ako maiintindihan. Hindi mo pa nga sinubukan. Hindi mo pa nga nasabi, tara, church tayo. Pero sila ang lakas nilang makaaya sa iyo. Ibig sabihin yan, you are in the world. At hindi nila makita na ikaw ay tunay na disipulo ng ating Panginoon. Kasi nakikita lang nila sa iyo,
minsan, ay, anak ko pa to. Diba? Pero kung tayo mismo, sa puso po natin, wala po tayong ibang ginawa kung hindi aakay po natin yung kapwa po natin, mga katrabaho natin. Uy, tara church tayo. Kahit sabihin pa niya sa'yo, paulit-ulit, B! Pagod ako ngayon, B! May pasok ko ngayon, B! Ulit-ulit mo lang. Sige na, invite ka ng invite. Share the word. Paulit-ulit mo lang. Pag may problema yan, banatan mo lang sa gitna ng Diyos. Pero huwag mo lang i-condemn yung tao, ah. Baka mamaya, kinondemn mo naman eh. Diba? Daanin mo sa kabatitan. Daanin mo sa kabutihan po ng ating Panginoon. So that is second, serve and love one another. Ano po? And then last, pangatlo na po tayo. Sabi ko, mabilis lang ako. Pero last, ano po? Sabi nga po sa last, it is to abide in Christ. Pag sinabi po natin abide in Christ, mga kapatid, ibig sabihin, ito po yung mayroon po tayong connection. Ibig sabihin, ito po yung mayroon po tayong relasyon sa ating po Panginoon. Ibig sabihin, we are rooted deep down in our God. Ano po? Ito po yung sinasabi po natin ng foundation. Ano po? Sabi nga po sa John 15 verse 5 to 8. John 15 verse 5 to 8. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. 7. If you do remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. 7. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. And then 8. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Kung napansin po natin, lahat po ng text verse po natin, apart po doon sa binibigyan ko po kayo ng ways, ang Lord po mismo ang nagsasabi that you are my disciples kapag ginawa po natin. Pansin po ba natin yan? Hindi po natin napansin, no? Pero sabi nga po doon, unang-una, ano po ba yung text verse po natin? Matthew 16 verse 24. 16:24, sabi niya nga po doon, mabilis lang. If you want, whoever wants to be my disciple, kung gusto po natin maging disciple, you must deny yourself, take up your cross, and follow me. At sabi nga po sa John 13:34 to 35, sabi po doon, John 13:34 to 35, a new command I give you, love one another as I love you, so you must love one another. And then 35, by this everyone will know that you are my disciples. And then pang-last, diba sabi niya nga po doon, John 15:5 verse 8, if we continue to remain in the Lord, if we continue to abide in Him, connected in Him, sabi niya nga po doon, tayo po ay malalaman na tayo po ay disciples po ng ating Panginoon. At sabi nga po in the Bible, you will know them by their fruit. Makikita daw po sa atin na tayo po ay tunay na disciples po ng ating Panginoon by our fruit. What is that fruit? Galatians 5 verse 22 to 23, sabi niya nga po doon, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance or patience, kindness, goodness, faithfulness, 23, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ibig sabihin po mga kapatid, kapag po tayo connected, we have that relationship in our God, if we continue to abide in Him, we remain in Him, andyan po yung prutas na nakikita po sa atin. Yung prutas po kasi, yung fruit of the Holy Spirit, that is the evidence that you are a true disciple of God. Tignan po natin, love, joy, and peace. Ito po ay sa Diyos. Ang pagmamahal, ang kapayapaan at ang kasiyahan, magpaligtad tuloy, basta yun, ang pagmamahal, joy, ang kasiyahan, at ang kapayapaan, galing po yan sa Diyos. Hindi po yan makikita sa kahit kanino. Hindi po yan maibibigay ng kahit sino. Pero ang pagtunay na pagmamahal, ang tunay na kaligayahan o kasiyahan, at ang tunay na kapayapaan ay mula po yan sa ating Panginoon. At sabi nga po dito, patience, kindness, and goodness. Diba yan po dapat yung ipinapakita po natin sa kapwa po natin.
na mayroon po tayo. Kaya po yan siya. 3 sa Diyos, 3 sa kapwa po natin, at 3 sa sarili po natin. Naintindihan po natin yun? Kaya yun din po yung ways po natin kung paano po tayo makikita or paano po tayo magiging isang tunay na disipulo ng ating Panginoon. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sabi mo, pagpasok sa company mo, Lord, pahabain mo yung pasensya ko, Lord. Una mong nakita yung katrabaho mong tagapagmana ng kumpanya. Sabi mo talaga, Lord, kumukulo yung dugo ko. May dalang beauty. Di ba? Lord, saan kayo kasi nangugali? Alam niyo kung pag ganun yung thoughts natin, ikaw yung hindi siya. Bakit? Nauna mong naisip na masama ang ugali. Hindi mo yung nakikita sa kapwa mo kapag meron kang patience, kindness, and goodness. Tama? Nawala bigla kaagad yun. Pati yung self-control, dahil nainis ka. Madalas kong makita yung sa mga operator no? Bang. Kung maghapon, kung magdamag. Lahat na lang ang tawag doon, mga paleta. Ulang na lang maging tambol, kakadabog. Tapos pag inuto sa kagawin mga to, mga isip-isip ko, magdabog ka nga ng machine. Dabugan mo ako, hindi naman ako may problema Di ba? Ano reality? Love, joy, peace. Nawala agad yung peace. Kindness, goodness, patience, kindness, and goodness. Nawala yung kindness and goodness. Tapos ano yung susunod? Diba? Nawala lahat. So, ibig sabihin, mawala lang ang isa, wala kasi yung prutas. Hindi mo pwedeng sabihin, nalaglag kasi yung prutas. Yung fruit yun, hindi naman fruits. Sabi mo, fruity-fruit Isa lang yun. Hindi pwedeng mawala yung isa. Ano po, sabi ko sa atin mga kapatid, abide in the Lord. Abide in Him, remain in Him, so that they can know na ikaw po ay disciples po ng ating po Panginoon. Ang pananatili po sa ating po Panginoon, mga kapatid, ito po yung pananatili po natin na tayo po ay susunod sa anuman ang naisip po ng Diyos sa atin. Yes, indeed, obedience is not our comfort. Tama po? Mahirap. Obedience is not our comfort. Reality din, ang hirap mag-obey, maglilingkod bilang isang lingkod ng Diyos. Ano po, even me, naranasan ko yan. Yung comfort ko wala na dito Kasi ang comfort ko dapat nasa bansang Pluto na. Tama? Kasi doon yung gusto ko. Kasi nandun na yung plano ko. Kasi nandoon yung kaibigan ko. Kasi nandoon yung sinet ko na yung mind ko. Kaso bigla sabi ng Lord sa akin, hindi ka aalis. It hurts. But I must deny myself, take up my cross, and follow God. For how many times na sinubok ako ng Diyos? Uuwi na lang ako. Sabi ko, nakabook na yung ticket, okay na lahat. May plano na kami. Yung mami ko ready ng manundo. Biglang sabi ng Lord, hindi ka uuwi kasi may gawain. I must deny myself, take up my cross, and follow. Iyak din ako sa bed ko. Question ko lang sa Lord, Lord, ano bang ipapagawa mo? Bakit ka ganito sa akin? Then here I am. Say ko po yung plan. This is not my comfort. This is not my comfort, yes indeed. Pero ito yung kaparaanan para makapagbigay ng glory at masabi na ako ay servant of the Lord, then I will deny myself, take up a cross, follow the Lord. Amen po ba? Amen. So yun sa buhay po ng bawat isa sa atin mga kapatid, ano po, lagi lamang po natin iisipin na kapag ito po yung ginawa po natin, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Sabi nga po sa Psalm 18 verse 2, dito na po ako magtatapos. Psalm 18 verse 2, The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. The Lord is my rock, my fortress, my salvation.
salvation. Siya ang ating pong matibay na buog, matibay na sandigan, na kahit anong pong mangyari, siya po yung ating pong malalapitan. Kaya sa buhay po natin, ano man ang pagsubok, ano man yung torrent na dumating sa buhay po natin, we must be unshaken. We mustn't be unshaken. Hindi tayo unshaken. Ano po? Hindi po tayo nasi-shake. Ano po? Tapos dapat yung foundation po natin, palalimin po natin. Tayo po ang mag-decision yan. We must be unshaken, mga kapatid. We must be rooted to the Lord. Ano po? Huwag mong hayaan na yung mga problema na yon ang maging dahilan para hindi mo maranasan ang pagpapala ng Diyos na nakahanda para sa iyo. Amen? Sige po, tayo pa rin tumayo. Sa buhay po ng bawat isa sa atin ngayon, alam ko po, isa pa rin naman sa desire po natin ang maging disciple ng Lord. Tama po ba? Yun pa rin po yung nais po natin. But just the problem is, ang hindi po natin kaya is to obey. Yun po yung problema sa atin. Lahat po tayo, gusto po natin na matawag na tayo ay servant, a true follower, a true disciple of our God. Pero minsan ang problema po sa atin, ang dami pong hadlang. At ang pinakaunang hadlang na meron po tayo is our decisions in our lives. Kaya sa pagiging disciple po ng ating pong Panginoon, dalawang question lang yan eh. If you are willing and if you are available to the ministry of God. Dalawa lang po yun. Kung willing ka ba na i-accept yung challenge na binigay sa iyo ng Lord, kung willing ka ba at available ka ba doon sa pinapagawa po sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ito yung hindi ko natin madalas maunawaan. Yung kapag may problema ka, yung kapag may sitwasyon ka sa buhay mo, yung kapag may mga struggles ka, ang madalas mo kasi natin iniisip niyan, ito ho ay pagpapahirap sa buhay mo. Pero hindi ho natin nag-uunawaan. Yan ho yung kaparaanan ng Diyos para maibuhos niya yung pagpapala sa buhay. Yan ho yung kaparaanan ng Diyos para magamit ka niya sa ministeryo. Yan ho yung kaparaanan ng Diyos para tuluyan mong maranasan yung tunay na pagmamahal ko ng ating Panginoon. Minsan ini-skip po natin yung process eh. Ini-skip po natin kasi ayaw po natin masaktan, ayaw po natin maiwanan, ayaw po natin mahirapan. Kaya pagdating ng araw, mahina pa rin po tayo. Hindi po ba sa bawat pagsubok dyan po tayo nagiging matatag? Hindi po ba sa bawat problema, dyan po tayo nagkakaroon ng knowledge and wisdom kung paano po natin naayusin yung bawat problema natin sa buhay? Hindi po ba sa bawat circumstances na mayroon po tayo, dyan po natin natututunan na yung buhay po pala natin ay may purpose. Without breaking, you cannot have breakthrough. Without struggles, without trials, you cannot have your victory. So how can you say you are more than conqueror kung hindi po natin pagdadaanan lahat ng mga problema, struggles, trials ng buhay? Let it come to pass, mga kapatid. Let it come to pass. Hindi po yan ibinigay sa iyo ng ating pong Panginoon para i-destroy ka. Kung hindi para uuwi ka at para masabi mo na kaya ko dahil kasama ko ang ating Panginoon. E basta gabing ito, hawitin po natin itong awitin na ito. Heart of a Servant. Alam niyo po itong awit na ito. It is by grace
kung bakit po tayo nakakatayo. Heart of a servant, pinakamasarap na panalangin sa atin ng Panginoon. Yung magkaroon ka ng puso na handang maglingkod sa atin ng Panginoon. Yung magkaroon ka ng desire na kahit anong mangyari, hindi ka mawawala sa presence mo ng ating Diyos. Yung magkaroon ka ng desire na yung puso mo magpapatuloy na maglingkod sa Diyos kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit. A heart of a servant. Ang Diyos lamang po ang makakapag-fulfill anuman ang desire ng ating mga puso. Entering into your presence. Entering into your presence. To behold you face to face. Behold you face to face. God of all heaven and earth. Sige po mga kapatid, kung alam po natin itong awitin na ito, sabayan po natin. Always need your situation of my life. Kasi itong song na ito, it is a very personal song sa buhay ko. Bago ko ako nag-commit sa JLCU, I was committed at JLCU. But that time na nagsara ang JLCU, may galit ako sa puso. Ayaw kong mag-commit. Ayaw kong pumunta ng CHU. Unang-una, malayo for me. Magastos. Pangalawa, hindi ako at peace. So, bilang isang napakaalab na lingkod ng Lord, tumigil ako. Mawala din ako sa Panginoon. For almost 8 months ng buhay ko, wala ako sa Diyos. For almost 8 months ng buhay ko, hinahanap ko yung kasiyahan sa mundo. For almost 8 months ng buhay ko, na wala ako sa presensya ko ng ating Panginoon. Wala akong ginawa kung hindi bumalik sa mundo. Pero one situation and one thing na hirap ako, laging may kulang. Hindi ko maunawaan ang mga panahon na iyon kung ano yung kulang. Kaya lagi kong hinahanap yung saya sa mundo. Kaya lagi akong umaalis, lagi kong kasama ang mga kaibigan ko. Though I'm not going to parties, hindi ako nagiinom, wala akong lahat. Pero ang ginagawa ko, gagala ako ng gagala. Pupunta ako sa mga lugar na nais ko, pupunta ako sa mga lugar na sabi nga nila, these are the spots of my life.
hole in my heart, longing for something. Then, hanggang sa narinig ko tong song na ito. Naging amin ko din sa Diyos. Sabi nga po doon, alam niyo po yung song na, wherever you go, wanna be by your side. Doon ako umiyak. Kasi naging minsan ko palang song sa Diyos, Lord, ayoko nang malayo sa iyo. Gamitin mo ako sa ministeryo mo. Naging pangako palayo sa Diyos. Kaya nagkaroon ako ng emptiness sa puso. At alam ko po sa buhay po natin, there's always an emptiness in our heart, longing for something, and that longingness, ayan po yung pagmamahal po na ating At alam niyo po kung ano ang makakapag-fulfill ng longingness na ito. It is in the presence of our God. Kaya muli, awitin po natin yung song na ito. Let us sing, let up our hands. Let us make personal. Intindihin po natin yung bawat lyrics ng awit na ito. Setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. Church, God of all heaven and earth, God of all heaven and earth, holding me in your embrace. your embrace, Unfading love that surrounds me. unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my race, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross and follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Leaning to the cross, I follow you. Awitin po natin sa mababang pinig. At habang inaawit po natin ito po yung dapat na ma-realize po natin, mga kapatid. Yes, madami po tayong struggles. Yes, madami po tayong mga problema. Yes, marami po tayong trials sa buhay po natin. At maaaring yung trials na mayroon po tayo, ito po yung nagiging dahilan kung bakit hindi po tayo nakakapagpatuloy sa ating Panginoon. But let me tell you something, mga kapatid. If we want to obey the Lord, if we want to become a disciple of our God, come on now, church. Let us now surrender
our life. Hindi ho tayo iniwan kahit kailanman ipababayaan ng anak sa Diyos. At kung kailangan mo natin kasagutan mo sa ating mga panalangin, kailangan mo natin kagalingan, kailangan mo natin breakthrough, kailangan mo natin salvation, deliverance, kailangan mo natin the favor from the Lord, it will start from our obedience. Kaya marami mong pangako ang Diyos kapag nag-obey mo tayo sa Kanya. But when it comes into this obedience, destruction ang magkakaroon po natin. But when it comes to obedience, everything will follow. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Come on, church! Serving Let's you sing this song! for eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Leaning to the cross, I follow you. For the last time, sige po, aminin mo na sa Panginoon. Let us desire to become servant of our God. Let us desire na maisan mo ang ating Panginoon. At sa mga kasama natin po, Panginoon. Let us desire your Christ likeness. Na siya po Serving you mamubuhay sa for atin. all Panginoon. eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Leading to the cross, I follow you. I follow you. Leading to the cross, I follow you. I follow you. Leading to the cross, I follow you. I follow you. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Panginoon, sa gabi ito, narinig mo po ang bawat panalangin ng iyong mga anak. Narinig mo nga po, Panginoon, the desires, Panginoon, ng iyong mga lingkod. Lord, katulad po ng aming sumangin namin, katulad po ng aming ginamit. Lord, in this song, leading to the cross, I will follow you. Lord, make me a servant. Lord, ito po yung desire ng aming mga puso. Lord, na kahit saan man kami dalhin ng iyong mga desisyon, O Lord God. Lord, make us a servant leading to the cross and we will follow you. Panginoon, salamat po na marami dahil sa gabi ito, Panginoon, narinig mo po ang desire ng iyong mga lingkod. Narinig mo, Panginoon, ang bawat piping panalangin, Panginoon, na sinasambit ng iyong mga anak sa gabi ito. And Lord, as you promise, if we continue to obey, Panginoon, sa iyo, if we will continue to surrender, Panginoon, andun po, all, Panginoon, the benefits of the cross of Calvary ay patuloy din po namin matatanggap. Lord, naniniwala po kami sa iyong pangako, sapagkat sinabi mo nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagsinungaling, na ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagdalawang isip, at hindi ka tao, Panginoon, para kami po ay binuhin. Kaya nga po, Panginoon, sa bawat, Panginoon,
continue to pray that we are in the spirit of great expectancy, O God. Lord, alam po namin, lalabas kami, Panginoon, sa bulwagang ito, Lord God. Nagdala-dala po nga, pangako namin, Panginoon, lahat ng inihanda mo nga po, Panginoon, ng kasagutan sa bawat panalangin po namin sa gabi ito, Lord God. Lord, salamat po ng maraming. And to each and everyone, Panginoon, na nag-desire na maging disciples mo, Lord God. To each and everyone na ako, Panginoon, na sila po ay maglilingkod sa iyo. Lord, touch their heart. Patuloy ka nga po, Panginoon, kumilos sa kanila pong mga buhay. Ikaw nga po, Panginoon, ang magpabago anumang sitwasyon ng kanila pong mga kinaharap. Lord, hindi po magiging dahilan ang bawat problema, ang bawat struggles, ang bawat trials. Kung hindi, Panginoon, ito ang magiging dahilan upang sila ay maging rooted and unshakable, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Lord God, salamat nga po ng maraming dahil sa patuloy po namin na pag-obey sa iyo, Lord God. Panginoon, ngayong gabi, tatanggapin din po namin, Panginoon, all, Panginoon, the blessings upon blessings, the breakthrough upon breakthrough, the healing upon healing, even the salvation, deliverance, Panginoon, the favor upon favor, Panginoon. Lord, maraming salamat nga po, Panginoon, sa gabi ito. Hayaan mo nga po, Panginoon, na patuloy ka po namin purihin, sambahin, at pasalamatan. Lord, muli, sasambitin po namin, make us a servant, O God. Lord, salamat po ng marami. Tanggapin mo nga po lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila sa pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Ang lahat po, Panginoon, ay magsasabi ng matagumpay na Amen.